Shalom, brothers and sisters, Bidwi and the Preacher. Welcome back to our video. And our topic today is all about Muhammad is in the Bible, according to the Ustads and Imams and his followers. So patutunayan nga talaga natin na si Muhammad ay nasa Biblia nga. O mayroon nga siya talaga. So babasahin muna natin, no? Kasi ang nakalagay dito sa kanilang Quran, Surah, chapter 7, ayat 157, basahin natin in English. Today, this mercy is for those who follow the Omni-Prophet, whom defined mention in the Torah and the Gospel. With them, he enjoins upon them what is good and forbids them what is evil. Ang ibig sabihin nito, mga brothers and sisters, ay si Muhammad daw ay nasa Torah at sa Gospel. Ang Torah kasi, mga brothers and sisters, ay ang Old Testament, at ang the Gospel na yun, ang ating New Testament. That is the Gospel, mga brothers and sisters. So, ang sinasabi ng mga ustads at imam dito ay nasa Biblia daw si prophet nila Muhammad. So, pagbigyan po natin at basahin. Dahil ayon sa kanila, si Muhammad daw ay hindi marunong magbasa at magsulat. So saan ba yon? Hanapin nga natin yon. Na si Prophet Muhammad nila ay hindi marunong magsulat at magbasa. No, mga brothers and sisters. So ayon sa kanila, si Prophet Muhammad daw ay yun ay nasa Biblia. So, ayon sa kanila, ginagamit nila dito ang Deuteronomy chapter 18 verse 18 na ang propeta daw na yon ay si Muhammad dahil hindi daw marunong magbasa at magsulat. So, illiterate nga siya. Pero ang totoo, brothers and sisters, ay hindi po yon si Muhammad. Alam niyo ba kung bakit? Kung sino yon? Maraming propeta po nasa Biblia at hindi yon si Muhammad. At ang katotohanan, nasa Biblia din talaga si Muhammad. Sa 18, Deuteronomy 18 verse 20 to 22, basahin natin. But the prophet which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or that shall speak in the name of other gods, even that prophet shall die. Ano bang ibig sabihin niyan, brothers and sisters? Kung ang propeta daw ay magsalita ng hindi naman inutos sa kanya ng Diyos at ginamit niya ang ibang pangalan ng Diyos, ang propetang yon ay mamamatay. Ayun, di ba, brothers and sisters? Pag ginamit niya, binanggit niya ang ibang pangalan ng Diyos, ang propetang yon ay mamamatay. In verse 21, and if thou say in thine heart, how shall we know the word which the Lord hath not spoken? Paano natin malalaman yung kanyang puso at ang katotohanan dyan na hindi naman inutos ng Diyos ang kanyang sasabihin? In verse 22, same Deuteronomy 18, verse 22, when a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing follow not nor come to pass, that is the thing which the Lord hath not spoken, but the prophet hath spoken it presumptuously, thou shall not be afraid of him. Ayon, brothers and sisters, kapag ang isang propeta ay magsasalita sa pangalan ng Panginoon, tapos hindi naman niya sinusunod at that is the thing which the Lord hath not spoken, mga bagay na yan na hindi naman inutos o sinalita ng Diyos, ngunit ang propeta lamang na yan ay nagsasalita ng kanyang sarili
ang propetang yan ay huwag mong katatakutan, brothers and sisters. So, brothers and sisters, bakit ko sinasabi yan? Kasi inaangkin nila na si Muhammad daw ay nasa Biblia. So, ano bang sinasabi doon sa Deuteronomy chapter 18 verse 20 hanggang 22? Kapag ang isang propeta ay magsasalita na hindi naman inutos sa kanya at gumamit siya ng ibang Diyos, ay siyang mamamatay na propeta. Ngayon, brothers and sisters, ginamit ba ni Muhammad ang pangalan ng ibang Diyos? Yes. That is the strange God named Allah. Allah is not God, brothers and sisters. That is the moon god and the Baal in the Bible, brothers and sisters. Ngayon, ano ba nangyari kay Muhammad sa Quran? Basahin natin. In Quran, chapter 69, verse 44 hanggang 46, sinasabi dito, and if he, Muhammad, so had forced a saying concerning us, Allah, we surely should have seized him by his right hand or with power and might, and then certainly should have cut off his life artery or aorta. Ayun, brothers and sisters, ayun nga dito sa Quran, pag si Muhammad daw ang magsinungaling tungkol kay Allah, siya ay mamamatay at mapuputol ang kanyang aorta o life artery. Life artery is aorta, brothers and sisters. Ayun yan sa Quran, chapter 69, verse 44 and 46. So, sometimes after Muhammad ate poison meat, was dying and exclaimed. Ayun, nalason siya. Sino bang naglason sa kanya? Si Zainab bin Harith, isang Jewish woman. Dahil after ni Muhammad, naggirahin ang Khaybar at patayin ang pamilya ni Zainab, ang kanyang asawa, mga kapatid, mga kamag-anak, ay nagpahanda pa ito ng kambing. Kaya yung babae, yung Jewish woman, ay nilagyan ito ng poison ang kanyang pinahandang pagkain. Ikaw ba naman tapos patayin yung pamilya mo, magpahanda ka pa? Where is your mind? Di ba, mga brothers and sisters? Alam mo nang pinatay mo na buong pamilya niya, nagpahanda ka pa ng pagkain doon sa babaeng yun. At alam niyo ba, brothers and sisters, inasawa niya pa yon kasi captive yun si Zainab. Okay? So, ano nangyari sa kanya? Putol ang aorta niya, di ba? Bakit sinasabi yan? Kahit si Aisha, na kanyang asawa na 6 years old, at consummated niya naging alam niyo na yan, ng 9 years old, sabi ni Aisha dito, sa Sahih Bukhari, chapter 5, verse 59, ayat 713. Okay? Narrated Aisha the prophet in his element in which he died used to say, "O Aisha, I still feel the pain caused by the food I eat in Khaybar, and at this time I feel as if my bee is being cut from the poison." Ayun sa Sahih Bukhari, chapter 5, verse 59, ayat 713, mga brothers and sisters. I feel the pain, sabi ni Muhammad dito, I ate the food in Khaybar. Ayun, kasi nilason nga siya doon sa Khaybar. Dahil pinatay niya ang pamilya ni Zainab at nagpahanda siya doon ng kambing at nalason siya doon. So, ayon sa Deuteronomy, nandun nga si Muhammad, kailang kung ang propetang yun ay hindi magsabi at magsalita ng katotohanan tungkol sa Diyos na si Yahweh, dahil ginamit niya ang ibang pangalan ng Diyos na si Allah, ay siya ay namatay. Pinatay siya. Si Allah mismo ang pumatay sa kanya dahil sinungaling siya. So, after that na nakipaggira sa doon sa Khaybar, nalason siya doon ang kanyang heart artery ay putol or
aorta. So, brothers and sisters, no, hindi kasi alam ng ating mga kapatid na nanampalataya sa Islam, basta mananalig lang sila, the perfect religion daw. Pero pag pinag-aralan mo ang history at ang pangyayari sa kanilang propeta, hindi nila alam yun kasi nga hindi inasabi ng kanilang mga ustads at kanilang mga imams. Pero pagsisinungaling at paggamit ng Biblia ng mali-mali at gagawin pag sinungaling ang Biblia, magaling sila pero hindi nila alam, backfire sa kanila yon, balik sa kanila dahil pag binigyan nila ang one verses, isang verses lang bibigay nila dahil mali daw yon, hindi nila alam yung unang verses at kasunod nito kung anong ibig sabihin. So, dyan lang sila magaling, brothers and sisters. Shalom and God bless everyone. Much love and in Jesus' name. We love you.